Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Meron na pong 362 shares at iba pa ho dyan ang napakaraming tao that being mentioned sa ating pong live chat, sa comment section ng ating pong Facebook Live for tonight. Salamat sa ating Panginoon. At meron na po tayong kasama na 126 at this point. Ngayong gabi po ay nais ko pong ipaalaala sa atin na kagabi ay nagkaroon po tayo ng pag-aaral po na pinamagatan ko po na Confronting Squarely the Greatest Problem of the Church. At ang tinutukoy ko po na pinakamalubha na sakit ngayon ng mga simbahan po ay yung tinatawag nating discipleship. At marami pong tao ngayon ang hindi na po maraming Christian, ang hindi po pamilyar dito po sa gawain na ito. Basically, ang alam po ng maraming tao, ang kanilang obligations lang kay Lord ay magsimba at saka tumulong financially. Pero yan po ay basic. Tama naman yan, pero hindi po yan ang Great Commission of Jesus Christ. At sa ating pong patuloy na pagtuturo, pangangaral ay patuloy po nating itinutuwid o nire-rectify natin ang mga kaisipan ng mga tao na talagang maituwid at parang maitama, mai-calibrate ang isip at mga maling natutunan ng mga tao sa pamamagitan po ng ating Bible preaching. So yan po ang pinag-aralan natin kagabi. Kung inyong matatandaan, last Monday po ako ay nagkaroon ng sakit. Meron po akong lagnat. Masakit ang katawan. Pero Tuesday po ay kagabi medyo hinay-hinay po ang aking pagtuturo dahil iniwasan ko pong mabinat at hindi na po ako nagturo ng 1 Samuel kasi nga po it will take time para mag-aral po ako. So kagabi ang aking pong binahagi sa inyo ay tungkol po sa isang topic na medyo familiar ako. Ito po yung discipleship or making disciples. At kagabi po ay medyo nabitin po ako sa ating pag-aaral kaya minabuti ko na lagyan po ito ng part 2 ngayong gabi. Pero we will use the same passage. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. So hayaan nyo po ngayong gabi na patuloy po tayong mag-reflect on this particular passage. Mahalaga po ang ating discussion ngayong gabi kasi po gusto po natin na ma-equip kayo ng mga dapat nating gagawin. Ako, tayong lahat para maging effective po tayo habang tayo po ay nabubuhay dito po sa remaining moments ng ating buhay. So, basahin ko lang po ang ating pong Bible text at alam kong napaka-familiar na po ito sa ating lahat. Pero for those who are new tonight, hayaan yung basahin ko po ito. And may the Spirit of the Lord touch you as I read the Holy Bible. Ang sabi po ng verse 19, therefore go and make disciples. Saan? Of all nations. Ano pa? Baptizing them in the name of the Father. Ano pa? And of the Son. Ano pa? And of the Holy Spirit. Ano pa? And teaching them to do what? To teaching them what? To obey what? Everything I have commanded you. And surely I am with you always. Nandun po yung Emmanuel. I am with you always. Hanggang saan? To the very end of the age. So makikita po natin dito ang tinatawag po nating the Great Commission of Jesus Christ. So ang Matthew 28:19 ay inuulit ko po, ito po ang pinakadakilang utos ng ating Panginoon bago siya pumunta ng langit. At para maintindihan po natin yung salitang Great Commission, lalagyan po natin to ng slash. Kapag sinabing Great Commission, ang ibig pong sabihin ay make disciples. Gagamitin po natin to interchangeably. Kapag sinabing Great Commission, ang ibig sabihin ay make disciples. Kapag sinabi nating make disciples, ang ibig pong sabihin natin ay the Great Commission of Jesus Christ. Pero mga kapatid, mapapansin nyo po sa aking introduction,
ay sinasabi ko dito na ang Great Commission na binabanggit dito ni Jesus Christ ay masyadong broad at masyadong general. Bakit ko sinabing broad? Tingnan niyo po, ang sabi diyan ay therefore go. Saan ka pupunta? Ang sabi pa naman dito ay all nations. Pero saan ka magsisimula? Okay, mga kapatid. Yung baptizing them, sino yung them na yon? Okay, sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, and teaching them. Ano yung ituturo? Yung lahat ng iniutos ko sa inyo. At ang gusto ko lang ipakita sa inyo, mga kapatid, ang utos dito ng Panginoon ay medyo general at medyo broad. Pero ang punto lang talaga ay gagawa tayo ng mga bagong disipulo ni Jesus Christ. So mga kapatid, itong Great Commission of Jesus Christ ang bibigyan po natin ng diin ngayong gabi. At parang ang gagawin po natin ay gagawin po nating mas specific ang mga utos na ito. Bibigyan po natin ng parang body and soul itong Great Commission. The Great Commission employed the small group system to make it more specific. So, kapag pinag-usapan natin ang Great Commission / make disciples, ay ito po ay tinitignan po natin na magagawa natin ito sa pamamagitan po ng maliliit na grupo. Ayan po. So, parang kung mapapansin ninyo na medyo nagiging specific na po tayo. Mula sa isang broad na utos, ay papunta na tayo sa specific. At para maging specific, mas klaro yung Great Commission ay gagamitan natin ng sistema. Okay, gagamit tayo ng small group system mula sa malaking grupo patungo sa maliit para mas effective po ang discipleship. Ngayon po, mga kapatid, ang sabi ko dito, the small group defined as triad and quad ministry in order to make it more intentional. So mula sa big group ay ini-apply natin ang small group. Yung small group na yan, gaano ba kaliit talaga yan, dinefine pa ho natin hanggang dumating tayo sa punto na ginagamit na po natin ang word na triad and quad. Ibig sabihin, 3 o 4 at ito ay pagpapakita na ng isang ministry o trabaho na masyado na talagang intentional. So, yan po ang pag-uusapan natin tonight. Welcome po sa another discussion po natin. Kung may mga first-timers po tayo, ay isipin nyo na lang po na kayo ay nasa isang Bible study at meron kayong mga maririnig na parang bago. Pwede naman kayo magtanong sa amin. At ako naniniwala na as I speak, ang Holy Spirit ay nasa kalagitnaan nating lahat at siya po ang magbibigay ng enlightenment. Hindi ko po problema yung enlightenment. Ang Holy Spirit ang gagawa sa ating kalagitnaan. Basta sa gabing ito, ang goal ko lang po ay magbigay po tayo ng mga clarification sa atin sa utos ng Diyos sa atin na gumawa daw tayo ng mga disipulo niya. Na tayo po ay nabigyan ng mandato to go and make disciples of all nations. Alam niyo mga kapatid, ito pong Great Commission or make disciples, medyo may problema ho tayo dito kasi po may ibang tao na ibang kaisipan. Kahit mga Christians ay iniisip nila na mag-offer sila ng substitute sa tinatawag na making disciples. Nasabi nga nung isa, pwede ba pastor na magbibigay na lang ako ng pera instead, okay, and let me be exempted in making disciples of Jesus. Yan po yung iniisip ng iba. Pwede bang hindi na ako magdi-disciple, bigay na lang ako ng tithes, bigay na lang ako ng pera. So parang iniisip nila na pwedeng magkaroon ng substitute. Parang
ano yun, parang iba-bribe yung making disciples para ma-exempt po siya, bigay na lang ng pera. Pero palagay ko, hindi po yan papasa sa utos ng ating Panginoon. Hindi naman nagbigay ang Diyos ng parang provision na okay, you make disciples kung wala kang pera. Okay, you are exempted to make disciples if you have money, just give money in the church. Hindi po ganon. Kaya tingin ko, sa aking judgment, hindi po yan pasado. Sabi naman ng isa, can I give a special number every week na lang in the church? But can I be excused in making disciples? Pwede bang kakanta na lang ako sa church? Pero ayoko na yung making disciples. Kasi alam naman natin na napakahirap talaga ng trabaho nito. Kasi itong pagdi-disciple ay talagang very personal, very intentional. It will eat much of your time, effort, damit, oras, pera. Yan po. At talagang magbibigay ka ng relationship. Mag-offer ka ng relationship. In fact, yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi. At yan po ang bibigyan ko ng diin ngayong gabi, yung components, yung tripartite components ng isang intentional na discipleship. Okay, may pangatlo pa dito na parang excuse. Sabi niya, can I just attend the prayer meeting? But can you spare me in making disciples of Jesus Christ? So marami pang mga excuses na pwede tayong ibigay, pero nagbigay lang ako ng 3. At marami pa, pwede bang attend na lang ako ng church? Pwede bang kanta na lang ako sa simbahan? Pwede bang magbigay na lang ako ng pera? Pwede bang sasama na lang ako sa feeding? Pwede bang sasama na lang ako doon sa pagkakarpintero? Pero ayoko yung ako ay bibigyan mo ng 2 hanggang 3 tao para i-disciple. Mabigat yan. Totoo po yan, napakabigat po yan. Kaya ang layunin ko ngayong gabi ay mabigyan kayo ng pag-asa, edukasyon, encouragement, exhortation, mga turo. Dahil ako po'y wala sa position para parang i-water down ang salita ng Panginoon. Wala po tayo sa posisyon na yan. Ako'y magtuturo at lahat tayo ay required na makinig at required tayo na mag-submit sa kataas-taasang utos ng Diyos sa atin. Babae at lalaki, pastor, pastora, asawa ng pastor, asawa o mga disciples, babae, lalaki, bata, yung mga matatanda, leaders, members, especially members, talagang if you say that you are a member, talagang you are required. So hindi natin pwedeng i-water down ang salita ng Diyos. Walang exempted, to be exact. So kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, trabaho natin to. At kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, walang exempted sa atin. At dahil walang exempted sa atin, pakinggan mo to. Itong mensaheng ito. Ang aking pong tema ay pinamagatan ko na asserting the tripartite components of an intentional discipleship. Never lose your identity. Kapag sinabi nating assert, yung bang ipapasok natin. Pag sinabing assert, ipipilit natin. So talaga palang hindi pwedeng magkaroon tayo ng exemption, hindi pwedeng magkaroon ng pabor na merong magdi-disciple, merong hindi, merong mabibigyan ng excuse, merong hindi pwede yon. Kaya ginamit ko ang word na assert. I-assert natin ang 3 components, yung mga sangay o rekado ng isang intentional na discipleship. Alam nyo, mahalaga yung word na intentional. Kapag sinabing intentional, ang akin pong picture dyan ay ganito. Pag nagtanim ka ng buto, i-cultivate mo yung lupa. Matapos mo i-cultivate yung lupa, hayaan mo ito'y magkaroon ng sunlight. Okay? So aalisin mo yung mga pwedeng makasagabal sa sunlight. Tapos siyempre, cultivate, may sunlight, lagyan mo ng konting mga fertilizer,
At syempre, i-water mo yan. Tutubigan mo yan. Hindi pa pwedeng itinanim mo lang, that's it. Doon na. Kasi di ba, halimbawa, naglagay ka sa isang, let's say, sa isang mga 12 inches diameter na lupa, naglagay ka dyan ng maraming 1,000 na, let's say, na buto ng papaya. Ang dami nun. Lahat yun ay lalaki. Pero pag hindi mo yun transplant, hindi rin po siya mapapakinabangan. Mamamatay din sila lahat. So, ang punto ko lang, kapag sinabing discipleship, mga kapatid, dapat ay intentional. Meron kasing basta na lang. Kaya sa atin, tingnan nyo po, may numero, triad and quad. Okay? Talagang intentional. Tapos, meron tayong materyales, yung tinatawag nating curriculum, na tinatawag nating discipleship essentials. Meron tayong English, kung okay sa'yo, at meron naman tayong Tagalog na discipleship essentials. Ito'y pagpapakita ng ating ministry ay talagang iginagapang natin at ginagawa nating intentional. May numero yan, 3 hanggang 4. And then pag babae, lalaki. So, pagka lalaki, puro binata. O kaya naman puro single. Talagang intentional. Hindi natin pinagsasama yung 18 years old na babae, tapos magiging kakwad niya po naman ay menopause na babae. Dahil magkaiba ang kanilang mga needs. So, ito po'y tinuturo namin sa inyo on air para ma-equip tayo sa ating Great Commission of Jesus Christ. Para yung ating pagiging born again o miyembro ng isang iglesia, meron namang laman. Hindi yung ang alam lang natin, sisimba, kakanta, magbibigay, uuwi. Ganun lang ang mindset ng marami sa tinatawag nilang salvation o yung pagiging born again. So ngayong gabi mga kapatid ay bibigyan po natin to ng pansin. Never lose your identity. Ang identity natin ay tayo ay mga soul winners. Yan ay nanggaling mismo kay Jesus Christ. Sabi niya, therefore go and make disciples. So tayo po ay mga disciple makers or disciplers. Sabi niya, go and make disciples. So disciple makers tayo. Yan po ang ating identity. Alam niyo mga kapatid, hindi ba tayo na-challenge? Marami ding mga disciple makers na galing sa iba't ibang religion. Marami dyan mga kapatid sa paligid, mga kulto, malalakas din silang mag-disciple. Kaya dapat kung talagang tayo ay nasa tamang turo, dapat po tayong lalong maging mainit sa tinatawag na discipleship. So let me assert tonight the tripartite component. So ano yung tatlong component ng isang discipleship, intentional discipleship? Ibig kong sabihin dito sa component, kung ikaw po ay may i-disciple, nakapili ka ng 3 na i-disciple na mga nauuhaw sa Word of God, mga bago na gusto mong i-disciple. Hindi pa sila disciple, gusto mong maging disciple sila ni Jesus Christ, at gusto mong maging discipler ka, gusto mong maging isang Christian parent, okay, at gagamitin mo ang material na ito na Tagalog para maisakatuparan mo ang Matthew 28:19, may 3 sangkap na dapat kang ipanatili sa iyong grupo. Number 1, the centrality of the unchanging Word of God. So, hindi personalidad, kundi Word of God. Bible. Ibig sabihin, dapat ito yung pinagsasamahan po ninyo, yung Word of God. Hindi chismis, hindi mga religion, hindi yung sabi-sabi, hindi yung kultura, hindi yung denomination, hindi yung mga kwentong barbero, kundi Word of God. So yun po ang magiging tinatawag nating centrality ng iyong triad and quad. Yun ang centrality ng iyong intentional discipleship, ang Word of God. Kaya importante na meron ka ring alam sa Word of God. Malalim ka rin sa Word of God. Convince ka sa Word of God. Nakikinig ka ng ating Bible preaching bawat gabi para magkaroon ka ng mastery sa Word of God,
na itong Word of God na natututunan mo, ito rin naman ang ibabahagi mo sa tao. Bakit importante ito? Psalms 119 verse 89. Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. So ang sabi po ng Bible, ng Word of God sa Book of Psalms, ang iyong salita, Lord, ay eternal. Kapag sinabi nating eternal, hindi po yan sakop ng time. Wala pong time ang eternity. So ibig sabihin, ang Word of God ay unchanging. Kaya wala tayong dapat paniwalaan sa buhay na ito, mga kapatid, kundi ang unchanging Word of God. Pwede din tayong maniwala sa tao, secondary lang sila. Yung mga pag-aaral ng WHO, secondary lang po yan. Yung sinabi ng gobyerno, pwedeng secondary, tertiary pa nga. Yung sinabi natin, huwag din natin paniwalaan ng todo-todo, kundi ibuhos natin ang tiwala natin sa Word of God. Bakit? Ang Word of God po ay tinatawag nating unchanging. Hindi po yan nagbabago. Pwedeng magbabago yung mga kapatid, yung salita, pero yung essence, yung meaning, yung doctrine, yung theology, yun po ay intact. Meron pong nag-away Tagalog ang kanilang ginamit na Bible. Yung isa medyo malalim na Tagalog, yung isa naman ay mababaw. Ang sabi nila, yung John 3:16 ay magkaiba daw. Sabi ron, gayon na lamang ang pagsinta. Yung isa naman, gayon na lang ang pag-ibig. Yan nagbago daw. Sabi ko, hindi nagbago. Nagbago lang yung salita. But the essence and the meaning and the interpretation is the same. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Bakit ko binabanggit ang mga talatang ito? Para ma-convince ka na ang Word of God ang gawin mong sentro ng iyong intentional discipleship. So kung meron kang tatlo na, halimbawa, babae ka, pumili ka ng tatlo na gusto mong i-disciple para matupad sa buhay mo ang Matthew 28:19 dahil walang exempted, ika nga. And therefore, ang trabaho ni Pastor Jim is to edify you, to equip you, to train you, to prepare you dahil wala ngang exempted. Pastor, asawa ng pastor, elders and deacons, asawa ng elders, asawa ng deacons, members, asawa ng members, anak ng members, mga musicians natin, ushers natin, mga nasa prayer warriors, mga nagbibigay sa atin ng financial support, wala pong exempted sa ating lahat. Let me clarify that. Walang exempted, walang excuse, walang pwedeng ma-spare, wala kahit na sino sa atin. Lahat po tayo ay under sa great mandate ni Jesus Christ. And therefore, pakinggan niyo po ang tinuturo ko dahil binibigyan ko na kayo ng things to do. I am equipping you right now para magawa mo ang Great Commission. At para magawa mo yung Great Commission of Jesus Christ na medyo general, pumili ka lang ng tatlo. Pang-apat ka para magawa mo ang Matthew 28:19. Pero para magawa mo yan effectively, lagi mo nang iisipin na sa inyong pagtitipon, ito man ay physical or online, dapat ang Word of God ang sentro ng inyong pagsasama. Ang sabi pa ng 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, ang sabi po dito, above all you must understand that no prophecy of Scripture, o Word of God na naman, came about by the prophet's own interpretation of things. So sinasabi dito na yung Word of God, yung Holy Scripture, yung prophecy ng Scripture ay hindi nagmumula sa sariling interpretasyon ng isang prophet. Kundi ang sabi dyan sa 21, the prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kaya alam nyo mga kapatid, itong tatlong talata na to, guhitan nyo po ito sa inyong Bible.
Isulat nyo po ito. Ito ang magkukonvince sa'yo para gawin mong central ang Word of God. Hindi nyo ba napansin? Ito ang ginagawa natin sa loob ng 1 taon, mahigit na po. Magwa 1 year and 6 months na po tayo. Pero, Bible study lang talaga. Book by book, chapter by chapter, verse by verse, line by line. Dahil ang aking paniwala, ang Word of God is unchanging. Ang Word of God is, mga kapatid, eternal. Ang prophecy ng Bible ay hindi nagmula sa tao, kundi nang galing sa Diyos. Kaya napakataas ng ating mga claim, napakataas ng ating mga interpretation, maging ang mga itinuturo natin dahil galing talaga sa Word of God. So, if you want to handle an intentional discipleship group, talagang dapat may Bible ka. Inaaral mo ang Bible mo at yun ang gawin mong sentro ng inyong discipleship program. Number 2, the emphasis on the transparent relationship. Pangalawang component, sangkap ng iyong bubuuin na small group, dapat ay merong transparent relationship. Kapag sinabing transparent, yung kita. Yung talagang pwede kang mag-confess ng kasalanan mo at pwede rin siyang mag-confess ng kasalanan mo. Itong dahilan kung bakit ini-encourage namin na ang grupo dapat maliit lang. Hindi mahirap mag-open ng sarili mo sa marami. Tapos kaya sinasabi natin na dapat ay kung babae, babae lang, lalaki, lalaki lang. Para hindi maging chismis ang labas. At dapat ito pong grupo na ito ay ang purpose po ay relationship. At kapag sinabing relationship, transparent relationship, ay ibig sabihin kapag ikay nagsabi ng iyong kahinaan, because you want to show transparency, yung kasama mo sa quad ay hindi naman idadaldal ka sa iba because you want to develop relationship. Kapag ang sinare sa iyo ay ipinarating mo sa ibang tao, walang madidevelop na relasyon. Hindi po relasyon ang mabubuo, kundi pagkasira at pagkawasa. Lagi kong tinuturo sa mga small group, mga kapatid, kapag nag-confess ang isa ng kanyang kasalanan, ay hindi tayo dapat maging double tongue. Importante po yung tinatawag na confidentiality. Dahil kapag yung sinabi sa iyo ay ipinarating mo sa iba, hindi po madidevelop ang relationship. Ipakita ko sa inyo ang halaga ng relasyon. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you're doing. Tingnan niyo po ang dapat mangyari sa ating small group. Encourage one another. So, wag ibagsak. Wag pababain, wag ibagsak, wag siraan. Kundi, buuin ang bawat isa. So mga kapatid, in short, kung tataas ka, ang interpretation ko dito ay talagang isang transparent na relasyon. Mga kapatid, kapag sinabing transparent, pwede kang mag-open ng iyong mga inclination, mga kasalanan, mga temptation, dun sa small group na binubuo natin. Kaya nga mga kapatid, ito ang mahirap talaga sa discipleship. Kaya nga yung iba sabi nila, pwede bang magbigay na lang ako ng pera? Pwede bang join na lang ako sa music ministry? Kasi doon, walang transparent relationship. Sa kantahan, pwedeng magtago kayo eh. Pwedeng isa nagkakasala habang tumutugtog. Meron nga kaming dating kasama, sasama sa banda, pero galing sa labas at laging naka-chewing gum dahil nagyoyosi pa pala. Sapagkat sa mga tugtugan, pwede talagang magtago ng bisyo. Pero pagdating sa tinatawag na discipleship na inutos ng Diyos sa atin, ay talagang ini-encourage ang tinatawag na transparent relationship. Para makabuo ng relasyon, dapat transparent. Kaya ka naman nagiging transparent para makabuo ng relasyon. Kita po natin yan sa binasa natin, 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another. Alam niyo mga kapatid, once na nag-open ka ng sarili mo, nakaka-encourage ka ng isang kapatid.
Hindi ba natin napansin kapag nag-open tayo ng ating sarili, nag-open na rin sila. At dahil doon ay nabubuo ang tiwala, ang relasyon, at nagkakaroon kayo ng magandang pagsasama na yung karanasan mo pala ay karanasan niya rin. Yung kahinaan niya ay nakaka-relate ka rin. At ang dulo nun ay encouragement, prayer meeting, sympathetic relationship. So mga kapatid, kapag pinag-usapan pala ang tinatawag na discipleship, hindi lang ito puro Bible study, kundi meron ding real talk. Sabi dyan mga kapatid, therefore encourage one another. Yung word na encourage one another, malalim po yun. Malawak din yun. Napakalawak ng word na encouragement. At ang purpose ay to build up each other. Okay, another verse, Colossians 3:18. Ang sabi ng Colossians 3:18, tinutukoy naman dito ang mag-asawa. Sabi diyan, wives, submit yourselves to your husbands. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Kung titingnan niyo po itong mga talatang ito, may iniuutos sa babae, magpasakop. May iniuutos din naman sa lalaki, mahalin. Why? Because of relationship. So mga kapatiran, ang purpose pala ng submission is relationship. Ang purpose pa rin ng loving is all about relationship. Lagi kong sinasabi na ang relasyon ay napakahalaga. Nung tayo po ay unbeliever pa, anak tayo ng dyablo, naging anak tayo ng Diyos dahil tinanggap natin ang kanyang pangalan. Nung maging anak tayo ng Diyos, ano ang nabago? Relationship. Dati kang anak ng dyablo, ngayon ay anak ka ng Diyos, relationship. So mga kapatiran, kung meron kang bubuuin na tinatawag na small group, ito yung triad and quad, at gusto mong maging intentional ang iyong small group na ito, unang-una mong gawin mong sentro ang Word of God. Dapat laging may Word of God sa inyong session. Pangalawa, hindi lamang Word of God. Kung merong 30 minutes na pag-aaral ng Word of God, meron ding 30 minutes ng sharing. Okay? Transparent sharing, transparent relationship. Kamusta na tayo? Kamusta ang buhay natin? Kamusta ang ating walk with God? Ando na yung confession. Alam nyo ba mga kapatid, sa confession, nandun ang healing? Alam nyo ba mga kapatid, sa confession, nandoon ang humility? At kapag nagkakaroon ng confession, doon nabubuo ang intimacy at transparent relationship. Pero mga kapatid, kapag kayo ay uma-attend lang sa praise and worship, kasama ka sa ushering, kasama ka sa tinatawag na, halimbawa kayo po ay nag-i-evangelism, sa lahat ng yan mga kapatid, pwede kang magtago. Kasi hindi po dyan required ang tinatawag na transparent relationship. Kailan lang lumalabas ang transparent relationship? Kapag kayo ay naupo sa isang lamesa, kayong apat, magkakaharap kayo na puro lalaki at saka puro babae, doon dinidevelop ang transparent relationship. Doon talaga yung tinatawag, doon talaga nagaganap ang tinatawag na real talk. Doon na didevelop ang transparent relationship. Kaya nga maraming tao ayaw sumali sa small group dahil may itinatago siyang kasalanan. Hindi siya handang mag-open ng kanyang sarili. Ayaw niyang ma-rebuke. Ayaw niyang mag-open. Dahil baka tingin niya ipoput down siya. Kaya mga kapatid, mapapansin nyo, maraming gustong sumali sa iba't ibang ministry, pero hindi sa tinatawag na discipleship group. Dahil sa discipleship group, merong requirement, and that is transparent relationship. Number 3, the exercise of mutual accountability. Kapag sinabi natin accountability mga kapatid, ito yung pananagutan. Ito po yung pangatlong rekado ng isang intentional discipleship. Bakit tayo nag-aaral ng intentional discipleship? Para matupad natin ang Great Commission. So yung Great Commission malawak. Pinaliit natin, ginawa natin small group. Yung small group na yon, nilagyan natin ng component. Pinaliit pa natin, ginawa pa nating mas specific. Nilagyan na po natin ng component para may laman. Ano yung tatlong laman ng inyong small group components? Tripartite components. Una, sentro ang Word of God. Pangalawa, emphasis sa transparent relationship. Lahat mag-open. Pangatlo,
merong mutual accountability. Yung accountability, ibig sabihin, pananagutan. Bakit hindi ka nagsimba kahapon? Ayan po. May pananagutan ka sa kanya at may pananagutan siya sa iyo. Pag ako naman ang hindi sumimba, bakit hindi ka rin sumimba? Ayan po. Yan po ay usapan sa loob ng triad and quad natin. So yan po ay maganda. Nagkakaroon ng pananagutan. O kaya Sabado pa lang, simba ka bukas. Yes kapatid. O, pwedeng kapag hindi ka makakasimba, magsasabi ka din kasi may pananagutan. Halimbawa din, nagbibigay ka ba ng tithes? Ako hindi. Ikaw, bakit hindi? Ako hindi. Ikaw, bakit hindi? Yan. Nagkakaroon ng tanungan. Ito po'y inaalaw sa konteksto ng triad and quad. Dahil atin pong ini-exercise ang mutual accountability. Kaya nga mutual. Pwede mong tanungin siya bakit wala siya, pero pwede ring tanungin ka bakit ikaw naman ay wala. Halimbawa, may mga green jokes tayo. Kapatid, wag na yan ha. Pag ikaw naman na nag-green jokes, sasabihan ka rin niya. Ang tawag dyan ay mutual accountability. Mga kapatid, ito ang buhay na senaryo dapat na makita sa isang small group para matupad natin ang tinatawag na The Great Commission of Jesus Christ. Tingnan niyo po ang Romans 14:12. Makikita niyo rito ang accountability. So then, each of us will give an account of ourselves to God. Mga kapatid, unang accountability natin ay sa Diyos. Sabi diyan, bawat isa sa atin ay magbibigay ng accountability sa Diyos. Bawat isa sa atin. Pangalawa, mga kapatid, 2 Corinthians 5:10, ang sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. So pinapakita dito na darating ang panahon na tayo po'y mag-a-appear sa harapan ni Kristo para magbigay daw po ng accountability. So mga kapatiran, ang accountability pala ay nasa Bible. Unang-unang accountability natin ay sa Panginoon. At marami pa tayo mga Bible verses naman, mga kapatid, ng accountability natin sa church, na kung saan tayo ay miyembro, na pag nawawala tayo ay tayo hahanapin, dahil accountability po yun. May accountability tayo sa ating pastor. Pag hindi kayo makakapagsimba, magsasabi kayo, ang tawag po doon ay accountability. Yan po ang wala sa marami. Kaya mahirap yung wala kang local church. Wala kang pinagpapaalaman. At kapag may problema ka, they are required to pray for you, to cover you in prayer, dahil accountable sila sa iyo. Ganyan po ang buhay, ang beauty ng church. So mga kapatiran, napakahalaga pala ng accountability. At ito ang dapat na makita sa isang triad and quad. Yung accountability. Accountable ako sa iyo, accountable ka sa akin. Pag nagkasala ako, hahanapin mo ako. Pag nagkasala ka, hahanapin kita. Pag nagkamali kita, i-rebuke kita. Pag nagkamali ako, i-rebuke mo rin ako. Ang tawag po doon is mutual. Pareho kayo, mutual accountability. Mga kapatiran, kung meron po tayong small group sa church na ganito ang tinatawag na components, naku, marami ang magiging disciple ni Jesus Christ. At matutupad po natin ang Great Commission ni Jesus Christ. Now, I'll give you my summary. In this study, we understand the importance of an intentional discipleship program in the local church. Ngayong gabi, medyo iba po ang pag-aaral po natin. Medyo mataas, medyo technical, medyo methodological, medyo equipping. Dahil naniniwala po ako na inutusan ng Diyos ang church to go and make disciples. Kaya lang yung word na make disciples, medyo broad, masyadong general. And so, tonight, I am providing the specific ways on how to implement making disciples. Kaya sabi ko, para magawa natin yung make disciples, pumili ka lang ng 3, small group lang. Huwag kang pumili ng 12, masyadong marami yun. Hindi po tayo nag-a-adhere sa G12. Iba po ang concept nila. Iba po ang concept natin. Tayo po ay triad and quad. Dahil inaral na rin po
ng ating pong mga Bible teachers ang kahalagahan ng small group because in discipleship, number matters. Kapag masyadong marami, mahirap mag-open sa marami. At mahirap ding maka-disciple sa marami. Kasi mga kapatid, isa sa ginagawa ng discipleship group ay sharing. Lahat magsasalita. Kung yan ay 12, ang tagal po niyan. Abutin kayo ng madaling araw. So dapat 3 lang hanggang 4. Para mutual, mas malalim ang usapan at mas makapal ang oras na maibibigay sa bawat isa. So tonight mga kapatid, itinuro po natin ang intentional na paraan ng pagdi-disciple. Alam ko na medyo boring ang topic na ito, pero I don't care. This is God's will. God's will is for us to make disciples. Paano ka gagawa ng disciple if you do not know the components? If you do not know the trident quad? If you do not know the small group? Kung hindi mo kayang magbuo ng small group, big group pa kaya? Naniniwala po ako na mahalaga po ang paraan na ito. Okay, let me give you my recommendations. Number 1, be a child of God. Yan ang unang-una nating gagawin. Kung may mga bago tayo, na-impressed ka sa turo na ito, na dapat ka palang maging discipler, pero kung ikay bago, hindi mo sure ang iyong status before the Lord, ang unahin mo, bago ka mag-disciple, be a child of God. This is your topmost, this is your outmost priority. Bago ka umabot, bago ka magturo, ikaw muna ay magsiguro na ikaw ay child of God. Bakit? Paano ba nagiging child of God ang bawat isa? Well, ang turo ng Biblia, John 1:12, mga kapatid, ay, yet to all who did receive Him, and to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So may dalawang provision para ikaw ay maging anak ng Diyos. Ang sabi diyan, ikaw ay maniniwala sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang larawan. At ikaw ay tatanggapin mo siya sa iyong puso. Tatanggapin mo siya. Siya ang magiging hari mo, magiging subject ka. Maniniwala ka sa kanyang pangalan, maniniwala ka sa kanyang turo, talagang may sampalataya ka. Pag sinabi niyang kaliwa, sampalataya ka eh. Pag sinabi niyang tigil, tigil. Pag sinabi niyang make disciple. Hindi ka hahanap ng mga excuses. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka naniniwala sa kanya. Kasi pag naniniwala ka sa isang tao, naniniwala ka sa lahat ng kanyang mga sasabihin. Halimbawa, si Einstein, nagturo sa iyo ng mathematics. Hindi mo ba paniniwalaan ang lahat ng ituturo niya sa iyo? Siyempre, lahat yun tatanggapin mo. Talagang by the book ang pagsunod mo sa kanya dahil alam mong siya isang genius. Same thing with God. Pag sinabi niyang disciple, make disciple. Pag sinabi niyang you have to receive me, you have to receive God. Kapag sinabi niyang you have to believe in my name, you have to believe in His name. Period. Ganon ang may paniniwala kay Lord. Hindi yung totoo kaya to? Paano kaya to nangyari? Mangyayari kaya ito? Totoo kaya to na lahat ng sinasabi ni Jesus Christ ay gina-questionin mo? Aba, wala kang tiwala kay Lord. Number 2, mga kapatid, matapos kang maging anak ng Diyos, ito pa ang dapat mong gawin bago ka maging discipler. Grow as a child of God and be mature. Kasi naging anak ka ng Diyos. Ang tawag sa iyo ay spiritual baby. Ngayon ikaw ay spiritual baby, kinakailangan kang lumago. Kailangan mo ng gatas. Ano ang gatas natin? 1 Peter chapter 2 verse 2, ang sabi po dyan, like newborn babies. So sa spiritual world, meron din palang mga babies. Ito yung mga bagong tanggap, bagong nakakilala kay Lord, bagong nagpailalim, bagong nag-submit, bagong tumanggap. Yan po, ang tawag sa inyo ay mga newborn babies spiritually. Crave pure spiritual milk. So, kailangan mo pala ng milk na spiritual. Ano yon? So that by it you may grow up in your salvation. At ang spiritual milk dito na tinutukoy ay walang iba
kundi ang Word of God, ang Bible, na pinag-aaralan natin bawat gabi. So craving, dapat ikaw ay nauuhaw. Ikaw ay uhaw na uhaw sa Word of God. Kaya hindi ka pinipilit. Tingnan niyo po yung mga baby, pinipilit ba silang dumede? Talagang pag dumede, talagang nanginginig pa sa sobrang craving. So ikaw kapatid, ang isang palatandaan na ikaw ay tunay na Christian, anak ka na ng Diyos, mula sa dilim na sa liwanag ka na, ang isang marka na makikita dapat sa iyo pagdating sa Word of God, grabe ang iyong pagkilala, pagtanggap, paghahangad, pakikinig, di ka nagsasawa. Tingnan niyo yung bata, hindi nagsasawa sa milk. Kaya nga, nang sinabi ng Bible, crave for spiritual milk, hindi po nagkamali ang Diyos sa kanyang metaphorical expression. Ng baby ay hindi nagsasawa sa spiritual milk. Ganun po tayo mga kapatid. So, ngayong ang aking recommendation ay number 2 na. Una kong recommendation, dapat kang maging anak ng Diyos. So ngayong ikaw ay baby, ikaw ay dapat lumago. Paano ka lalago? Sa pamagitan ng Word of God. Yan ang iyong spiritual milk. At ang target mo ay mag-mature. So para mag-mature ka, inom, kain ng Word of God. Kain, Word of God, chew, meditate, reflect, apply. Yan po ang dapat natin gawin. Meditate, recite the Word of God, apply, recite, narrate, explain, argue, listen, meditate. Talagang ang Word of God ang iyong magiging pinakagatas ng iyong buhay gabi-gabi, araw-araw. Yan po ang kailangan po natin. Kaya nga alam nyo, hindi pwede yung linggo ka lang makikinig. Kaya yung ginagawa natin ng araw, tabu yun. Walang walang masyadong bearing yun. Ang tama talaga yung ginagawa natin. Kung talagang ang Word of God ay katumbas ng gatas, hindi pwedeng linggo ka lang kakain o iinom ng gatas. Maling-mali pala talaga yun. Tama ang ginawa ng Diyos sa atin sa panahon ng pandemic. Meron tayong pagtuturo ng Word of God gabi-gabi. Dahil ang Word of God ay katumbas ng gatas na dapat ibinibigay sa mga batang sanggol gabi-gabi o araw-araw. Pangatlo mga kapatid, kanina be a child of God. Pangalawa, dapat kang lumago at maging mature. Lumaki, maging matatag, matibay. Pangatlo mong dapat gawin, be a Christian parent. Ang ibig sabihin ng Christian parent, mga kapatid, dapat ka nang maging magulang. Hindi magulang sa pera ha, kundi maging magulang ka spiritually, maging Christian parent ka. Mga kapatid, mahalaga itong turo na to. Bakit ko sinasabing dapat kang maging Christian parent? Ibig sabihin ng Christian parent, dapat magkaroon ka na ng anak. Dapat magkaroon ka na ng anak sa pananampalataya. Dapat maging magulang ka. Walang magulang na walang anak. Kaya ka naging magulang kasi may mga anak ka. Mga kapatid, ito po nakakalungkot. Maraming Kristiyano ngayon, 10 years na sa church. Bata pa rin. Child of God pa rin. Baby pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nanganganak. Mga kapatid, kung meron tayong mga kilala na 30 years old na, 40 years old na, hindi pa nagiging parent, naku sabihin natin, naku magmadali na kayo. At huling biyahe na ninyo, kinakailangan na kayong maging parent. Dahil ang tao po hanggang single, parang unstable pa rin siya. Marami pa rin siyang hindi alam. Dahil iba po talaga kapag ikaw ay naging parent, ibang-iba talaga yon. Ganon din spiritually. Kapag spiritually, ikaw ay nanganak, at meron ka ng inaalagaan, meron kang minamature, meron kang pinapakain, meron kang dinidisciple, iba po yun. Medyo ibang level na po talaga yon. Kaya gusto kong gisingin ang bawat isa ngayong gabi. Kung matagal ka na kay Jesus Christ, matagal ka na sa church, 10 years ka na, makunat ka na. Hindi pwedeng lagi kang pabebe. Kailangan ikaw ay maging Christian parent na. Lalo yung mga 20 years old na sa church, naku, maligat na po yan. Masyado na po yung matigas. Kailangan kumbaga sa tao, mag-asawa ka na. Huling-huli ka na sa biyahe. Dapat ka nang magkaroon ng mga bata o mga anak.
So mga kapatiran, napakahalaga po ng pananaw na ito. Maraming mga Kristiyanong maling-mali ang mga framework na natutunan. Talagang nakontento na sila sa pagiging worshiper, pagiging attender ng church. Hanggang doon lang sila sa pagtulong sa church in terms of pera. Pero hindi siya naging Christian parent. Kapag Christian parent, ang ibig sabihin nun, may akay-akay ka. Magulang ka eh. May sanggol ka na pinapalaki, pinapadede, pinapakain, pinapainom, pinoprovide, binibigyan ng canopy of blessing, binibigyan ng mga gabay. Yan po. Bakit mahalaga ito mga kapatid? Tingnan niyo po yung Galatians 4:19. Ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 19, medyo mabigat talaga ang discipleship. Bakit? My dear children, ang sabi, ito na po si Paul. Yung word pa lang niya, parang parent na parent siya. Sabi niya, my dear children. Anong implication? Parent siya eh. Yung aking mga spiritual na anak, for whom I am again in the pains of childbirth. Siya daw ay, sabi niya, ako ay meron na namang parang kasakitan o kahirapan na parang ako'y nanganganak hanggang si Kristo ay maiporma sa inyo. Yan po ang discipleship. Ang discipleship, mayroong Christian parent na hindi siya titigil kahit na mahirap na para siyang nanganganak hanggang si Kristo ay maiporma sa iyong disciple. Mga kapatid, napakabigat ng talatang ito. Guhitan niyo po yan sa inyong Bible. Dahil yan po yung napaka-importante yung Galatians 4:19 na yan. Ang discipleship ay talagang mahirap dahil hindi ka titigil hanggang hindi mo nakikita sa iyong disciple na si Kristo ay unti-unti nang napuporma sa kanya. Hindi na siya nagmumura, hindi na siya bastos, decente na siya, mabait na siya, submissive na siya, magalang na siya, prayerful na siya, giver na siya, hindi na siya critical. Talagang makikita mo unti-unti si Kristo sa kanyang buhay. At matagal na process yun. Ang isang tao bago makita si Kristo sa kanyang buhay, mahabang process. Mahabang proseso ang dadaanan ng tao na yan under sa leadership ng isang Christian parent. Kaya alam nyo mga kapatid, kung merong nagdi-disciple sa inyo, mapalad po kayo. Dahil meron kayong Christian parent. Pero, kung kayo po ngayon ay dinidisciple at meron kayong Christian parent, sana, i-aspire nyo rin na isang araw magiging Christian parent din kayo. Makakaakay kayo ng tao at palalaguin nyo rin siya sa Word of God, kagaya ng tinanggap mong discipline sa iyong Christian parent or sa iyong discipler. So mga kapatid, kung merong Christian parent na tinatawag mong discipler, one day, dapat maging Christian parent ka rin at magiging discipler ka na rin at meron kang idini-disciple. So mga kapatid, ito lang po ang ating pong aralin tonight. Alam kong medyo heavy ang pinag-aralan natin. Pero wala po tayo magagawa. Mahalaga po ang turo na ito. At maraming tao ang ayaw nito dahil kapag pinag-usapan ng discipleship, talaga pong ito po ay masyadong personal. Kaya ayaw nila yung ganitong turo. Pero wala tayong magagawa. Binibigyan lang natin ng laman or body and soul yung sinabi ni Jesus Christ na go and make disciples of all nations. Kasi yung sinabing yun ni Jesus Christ, mga kapatid, masyadong broad, masyadong general. At ngayong gabi ay nilagyan natin ng mga specific na gagawin para matupad natin yung general na utos ni Lord na go and make disciples. Kaya, importante na meron tayong curriculum, meron tayong material na ginagamit. Importante na meron din tayong numero, 3 hanggang 4. Importante mayroon tayong tinatawag na tripartite components sa ating pag-handle ng small group. Hindi kaligaw. Sinisikap mong nasa gitna ang Word of God. Sinisikap mo na merong transparent relationship.
sinisikap mo na merong mutual accountability. Kaya nga alam nyo mga kapatid, sa libro na to, kapag kayo po ay nag-aaral, ay meron pa kayong portion dito na kayo po ay gagawa ng covenant. Pipirma kayo. Kayong apat na kayo po ay magiging accountable sa bawat isa. You will pray for one another, you will rebuke one another, you will love one another, you will accept one another. And together, you will grow in the Lord until one day, bawat isa ay maging mature, discipler or disciple, until maging discipler ka or magiging Christian parent ka na. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim, mga kapatid. At nawa tayo po'y pinagpala. Nawa ay naging malinaw sa atin ang turo na ito na ipinararating sa atin ng Diyos na buhay. Sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you so much for tonight. Thank you for teaching us, blessing us. Thank you for the word of wisdom. Thank you for the Holy Spirit's enlightenment. Thank you, Lord, for this wonderful equipping ministry that you gave us tonight. Panginoon, pagpalain niyo ang bawat isa. Gabayan niyo ang bawat isa. Encourage niyo ang bawat isa. Patawarin niyo rin kami kung kami nagkulang, nagkamali ng aming understanding. Salamat po sa pagtutuwid niyo sa amin. Ngayong gabi, natuto kami, naituwid nyo kami, nailapit nyo kami sa inyong God's will, sa katuparan ng Great Commission. Salamat po. At nawa, Panginoon, ngayong gabi ay simula ng pagbabago ng buhay namin at simula ito ng pagsunod namin sa inyo, Panginoon. Salamat po. Sa inyo pong kapurihan at kaluwalhatian, sa napakatamis na pangalan ni Jesus Christ na aming Panginoon, lahat po tayo magsabi ng Amen. Salamat sa Diyos na buhay. So mga kapatid, tayo po ay pinagpala ni Lord. Ang dami po nating shares. 571 shares. At meron tayong 186 active viewers. So mga kapatid, kung kayo po ay may mga questions, let me know. Natutuwa po tayo. Bawat gabi ay meron pong mga nag-order po sa atin ng material po natin. Sa mga members po ng CBC, ito po ay 150 pesos. At ito po ay talagang magagamit nyo for the rest of your life, mga kapatid. Masyadong importante ang investment po natin dito. At kayo po ini-encourage ko na mag-join po sa atin pong paniniwala. Mahalaga po ang material na ito, mga kapatid. Alam niyo po yung mga nurse, may mga book, may mga ang kakapal ng libro nila. Ang mga doctors, ganun din po yan. Talagang thousands ang usapan ng mga libro po nila. May mga materials pa po sila, may mga gadgets pa po sila. So ganun din po tayo sa paglilingkod kay Lord. Kaya tayo po ay wag mag-isip na sayang, ang mahal naman. Kapag ganyan po ang katwiran po natin, hindi po talaga tayo interesado sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Nakakabili nga tayo ng cellphone, yan pa, na magagamit natin for the rest of our lives. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. God bless po. Maranatha. Shalom. God bless po. At lagi po tayong maging handa sa pagbibigay po natin ng accountability kay Lord. Tatandaan po natin, 2 tao ang namamatay kada segundo. So see you tomorrow night kung buhay pa po tayo. God bless and God bless. As a body moving forth as one.
We are